We are in, it's 9:14. We are gonna be studying the book of Isaiah 26, mga kapatid. Isaiah 26. Ito daw ay Judah's Kingdom of God's Song. So mga kapatid, without repeating what was said by some of our brethren, sinasabi rito ni Prophet Isaiah, in that day, you see, mahalaga na pag bumabasa tayo ng Biblia, mga kapatid, dapat alam natin kung ano yung sinasabi. Like sabi natin, seek ye first the kingdom of God, and all these things. Importante, Sister Edith, na malaman natin, ano yung sinasabi ni Jesus na these things? Unahin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng mga bagay na ito. Ano Sister Marife, ano yung sinasabi ni Jesus na at ang lahat ng mga bagay na ito? Alin yung ito? Ano yung ito? So you have to go back to the previous verse or previous verses for us to understand ano yung object ng word na this. Ano yung pinapatungkulan? Sabi ni Jesus, at ang mga bagay na ito. Alin yung ito? Amen? Yung ito na yon, sa part na yun ni Jesus, ang sinasabi ng Panginoon, yung mga pagkain natin, yung ating mga inumin, mga dadamitin, pati nung unang panahon, pati paladamit, iniisip na ng tao. Ngayon, di lalo na ngayon. May mga taong hindi nagsisimba, Sister Marife, dahil walang damit. Pero mo, hindi kasi simba dahil wala kang damit. Nag-aalala, kailangan lagi. Kasi nabihasa na tayo na dapat makita nila maganda ako. Baka sabihin nila, purita ako. Dapat laging bago. Hindi naman nila alam kung yung suot mo Hindi naman nila nakahalata. So in this context, Sister Charmian, sabi ni Prophet Isaiah, in that day. So in that day points to the day of the Messiah in Isaiah 24 and 25. Because we're studying now the verses 26. But in Isaiah 24 and 25, those two chapters pertains to the coming of the Messiah. So sabi ng 26, in that day na maghari na ang Messiah, which is Jesus Christ, of course. Hindi pa naman alam ni Isaiah, Sister Maripe, ang pangalan ni Jesus. Diba? Ang alam niya lang, may sanggol na ipapanganak ang isang birhen, at tatawagin siyang Emmanuel, which means God is with us. Pero hindi niya alam ang pangalan ni Jesus. So, Prophet Isaiah had a prophecy na darating ang Mesiyas, darating ang tagapagligtas. Amen, mga kapatid? That Messiah will reign over the Israel and over all the world. And in that day, Sister Edith, there will be a lot of joyful singing. Kasi Diyos na ang presidente. Wala nang halalan, panalo na, uwian na. Diyos na ang maghahari, Sister Maripe. At pag naghari na ang Diyos, walang katapusang kantahan yan. Walang katapusang pagpupuri sa Diyos. At ang mga awit daw na yan ay aawitin in the land of Judah. Yun ang sabi ni Prophet Isaiah. Now, may sinasabi si Prophet Isaiah dito na we have a strong city. So, nung unang panahon, Sister Edith, yung mga syudad ay sinira after the fall of man in Genesis chapter 3. Siyempre, ginunaw ng Diyos ang buong daigdig. Di wala na mga gusali. Kaya natutoy si Nimrod, kung mababasa mo ang history ng Biblia, na nagtayo ang mga taga-Babylonia, kaya yung mga taga-Babel, ng Tower of Babel. Nagsimula ulit silang mag-rebuild. Pero, hindi pa nila kilala na darating, mga kapatid, yung tinatawag nating City of God on earth. So Prophet Isaiah had this kind of advanced prophecy na darating ang lungsod ng Diyos, and in that day, lahat ay makakaalam ng lakas at kalawalhatian ng syudad ng lungsod ng Diyos.
Ito yung sinasabi ni Prophet Isaiah, mga kapatid. Kaya mahalaga nating malaman ito para maunawaan natin. Now, I was reading the history in 5th century. In the 5th century, the city of Rome was conquered by less civilized tribes from the north in Europe. So may makikita ka diyan ng yung mga Northern Europe, kaya sa mga UK meron tayong mga minsan ang mga suot nila doon yung mga Scottish, yung mga barbaric. Galing sila niya ng mga Northern Europe. In the West, the mighty Roman Empire, bigla silang naglaho. At marami nagsasabi that the fall of Rome was because they embraced the religion of Christianity. This is the religion of Romans, for over 100 years. 1 century. At marami mga theologians ang nagsusulat. There was a man who wrote, and it was Saint Augustine, who pointed out that the fall of Rome, Western Roman Empire, related to the kingdom of God, and he made contrast between the city of man. Kasi may mga syudad na ginawa ang tao. Kaya ang tawag doon, city of man. And Saint Augustine was saying that the city of man was represented by Rome. Kaya pag nagpunta ka ng Roma, mga kapatid, which I have been, nandiyan si Sister Antilita, Sister Ne, si mga Pastor Saldi, marami tayong mga kapatid na nandyan, Sister Milen. Rome, pag tinignan mong Rome, marami dyan sa ilalim. And according to my brother-in-law, who is a priest in Vatican, who he used to preach in Vatican. He's a priest, pari talaga. Na ang ilalim ng Roma, puro mga syudad. Maraming tambak. Kaya pag napanood mo yung Da Vinci's Code, Angels and Demons, ni Tom Hanks, makikita mo because these are the manifestation of what was the Rome. So makikita mo yung Roma na yon, mga kapatid, and the mighty Roman Empire, bumagsak. And the city of God, which is the kingdom of God. Kaya yung sinasabi ni Saint Augustine pointed out that though the fall of Rome was tragic for the city of man, he was saying that it was really an advancement to the coming of the city of God. So talagang panahon na para maibagsak ang Roma, ang Roman Empire, para makapasok naman ang lungsod na ginagawa ng Diyos, which is called the city of God. At itong mga sinulat ni Saint Augustine ay sinulat din ni Prophet Isaiah about the city of God when he said, we have a strong city. The strong city is the kingdom of God. The city of man is the world system. Kaya hindi ka pwedeng umasa sa sistema ng daigdig. Laging ginawa yan ng tao. At ang lahat ng ginawa ng tao, Sister Maripe, lahat yan babagsak. Kaya ano sinabi ni Jesus, nakatingin siya sa templo. Kahit yung templo na yan, na ginawa nyo ng daan-daang taon, kaya kong paguhin yan in just 3 days. Nawamangha sila. And then, may sinasabi rito mga kapatid that God will appoint for walls and bulwarks. Basahin natin, Sister Maripe, sa Tagalog na Bible. Because mahalaga din mga kapatid na mabasa natin itong Isaiah 26 sa Tagalog para mas maging malinaw sa atin. Isaiah 26, and I am now in 1-2. Ang sinasabi ng Panginoon mga kapatid is that kaligtasan ay kanyang ilalagay sa pinakakuta at pinakapatibayan. So, maglalagay daw ang Panginoon ng kaligtasan na kahit yung mga walls at
patibayan, which is the foundation, ay ito raw ay maliligtas din. Hindi lang tao, pati building, hindi mo kayang sirain. Kasi ginawa ng Diyos. Bulletproof, kumbaga. Even the walls and the bulwarks of the city, or the bulwarks of the city, are saved. Maliligtas din. Kasi ginawa ng Diyos yan eh. Hindi mo pwedeng pabagsakin yan. And then, buksan ninyo ang mga pintuang bayan upang mapasukan ng matuwid na bansa na nag-iingat ng katotohanan. Ito sinasabi ni Pastor Jay kanina, that the city of God will, with all its strength and salvation, is only for the righteous. Kaya kung maalala natin, Sister Maripe, yung the story of the parable of the 10 virgins. Yung 5 tulog, yung 5 gising, maaaring relevant siya. Na yung the city of God is only for the righteous and those who keep the truth. Yung mga nag-iingat ng katotohanan, yung mga matutuwid. Ganun din daw yung city of Jerusalem, yung New Jerusalem, is a city filled with glory which excludes the unrighteous. So kung pag ang isang tao daw ay masama at hindi matuwid, according to Revelations 21, verse 22 to 27, hindi ka kasama. Hindi kasama yung mga hindi matuwid. Mga kapatid, I am talking on what Prophet Isaiah said. Now, maaaring malito tayo doon sa the kingdom of the Messiah and the New Jerusalem. Yung kingdom of the Messiah, which was written in Isaiah 24 and Isaiah 25, ito yung kapaghahari ng ating Mesaya, ng ating Panginoong Jesus, which is gonna be 1,000 years. 1,000 taon yan, mga kapatid. So, if we are now 2021, Sister Marife, from the time Jesus was born, up to now, there was 2024 years. That's why it's called 2024. Now, yung kingdom of the Messiah will be 1,000 years. And then, in comparison to the New Jerusalem, which is written in Revelations 21 and 1 to 2, ito raw, mga kapatid, ay magaganap after mawala na yung buong daigdig. Basahin nyo ang Revelations 21 for better understanding. Ano pa sinasabi nito? Ito sinasabi ni Sister Cynthia kanina, ni Pastor Jay, you will keep, at saka ni Sister Marivic, I think I heard, you will keep him, the Lord is our strength. Sister Edith, the Lord is our source of strength. Ang Diyos ang pinagmumulan ng ating lakas, dapat. At pag Diyos ang pinagmumulan ng lakas mo, Sister Erlinda, you will keep, you will have, you will enjoy in perfect peace. Yung mga taga-Bisaya dyan, meron tayong peace 1, may peace 2. Diba, Sister Maripe? Meron ding fish na English. Diba? Maraming klase ang peace. Diba? Ito rin ganito, peace. Peace din to. Where is your peace? Ito ang peace. Napatawa ko lang kayo. So, ang peace, mga kapatid, yung perfect peace, napakagandang pangako, Sister Charmy, na magkakaroon ka ng lubos na kapayapaan. Lubos na kapayapaan. Ipinapangako ng Panginoon yan that we can have a perfect peace. And even kept in a place of perfect peace. So, mga kapatid, makikita mo na gustong-gusto ng Panginoon yan na magkaroon ka ng lubusang kapayapaan. Hindi yung kapayapaan na peke. Diba? Sister Maripe? Hindi lang ito yung shalom. Hindi lang once. Makikita mo, pag inuulit ng Panginoon yan, Sister Edith, verily, verily, I say unto you. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Diba? Saulo, Saulo. Peter, Peter. Pag inuulit ng Panginoon niya sa Bible, Sister Cynthia, it is a
it is an indication that Jesus or the Bible makes an emphasis of the word. Talagang binibigyan ng diin. Amen ba mga kapatid? Para siyang exclamation point. Dito sa point na ito, Sister Edith, sinasabi ng Panginoon na perfect peace, ibig sabihin, hindi lang siya isang shalom. 2 beses, shalom, shalom, perfect peace. At ang sabi pa rito, Sister Charmy, isang pribilehiyo. Pag sinabing privilege, privilege ka. Kumbaga sa mga pasahero, Sister Edith, ikaw ay may exclusive lounge. Yung mga Sister Edith, uuwi ka ng Pilipinas, di ba? Pag ikaw uuwi ng Pilipinas, okay, pag uuwi tayo ng Pilipinas, at wala tayong tinatawag nilang lounge passes o yung gate lounge para sa mga exclusive members, pakalat-kalat ka lang sa airport. Bibili ka ng pagkain sa airport. Paupo-upo ka kung saan-saan. Samantalang, kung ikaw ay may gate lounge, meron kang pass, meron kang pipinduting elevator, Sister Cecil, meron kang pupuntahan, ang tawag doon, for exclusive member only, lounge, privilege. Ibig sabihin, meron kang nai-enjoy na hindi nai-enjoy ng iba. Kasi titingnan mo, bibili ka sa ganito, pipila ka. Samantalang doon, libre lahat. May masahe pa, pwede kang maligo, pakape-kape, may mga pagkain, masasarap ang pagkain, ang bango-bango. Privilege yun. Ganun na sinasabi ng Panginoon. Ang sabi rito, it is your privilege to live inside the double doors of God's loving care. Double door. Kaya sino rito nakapunta ng home office? Pag nagpunta ka ng home office, Sister Cynthia, laging double doors yan. Yung dito yan, Sister Maripe, UK immigration namin yan. Pag pumasok ka ng UK immigration office, double doors, double lock. Amen? Double lock. Talagang kahit mabuksan mo yung isa, may isa ka pang bubuksan. Ito, sinasabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nagtiwala, nagmahal sa akin, naniwala ka sa akin, nanalig ka sa akin, nanampalataya ka sa akin, double door ka. Nakatago ka doon, talagang kumbaga sa balot, Sister Maripe, talagang doble ang balot mo. Amen ba? Hindi yung iisa lang. Ganun ang ipinapangako ng Panginoon. Kaya sinasabi niya, kapayapaan, kapayapaan. 2 beses. Kaya, may mga taong may kapayapaan. Pero minsan nawawala. Minsan, meron ngayon, tas bukas wala. May problema tayo. Kasi wala kang consistency. Alam mo kung bakit, Sister Edith, nawawala yon? Minsan may mga taong nawawala ang kapayapaan dahil hindi nila ipinagkakatiwala sa Diyos ang kanilang pananalig. Ang kanilang pananalig siguro. Amen ba? Siguro, pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, nagtitiwala ka ba sa akin? Bakit ka pa nag-aalala? Do not worry, sabi ng Panginoon, do not worry. Sabi ng Panginoon, yun yung mga ibon sa impapawid. Marife, hindi nagtatanim, walang refrigerator, hindi nag-aani. Pero sabi ni Jesus, pinapakain sila ng aking Ama. Yung Amang nasa langit, nagpapadala ng mga kung ano-ano. Hindi natin nakikita. Kaya pag inisip mo ang ating ecosystem, yung ating ecology, yung ating environment, bakit lagi may isda? For over the centuries since the man began, one of their jobs and their works, their livelihood is fishing. Bakit hindi nauubusan ng isda ang dagat? Bakit hindi nauubusan ng pagkain ng buong daigdig? Ang lalakas natin kumain pero hindi naman nauubos. Laging meron, hindi mo kayang ubusan ng Diyos. Because, ang sabi ng Panginoon, para magkaroon ka ng lubusang kapayapaan, ipagkatiwala mo sa akin yan. You have to keep the faith. Manatili ang kapayapaan, manatili ang ating pananalig sa Diyos.
Alam mo ang motto ko palagi, Sister Edna, sa buhay. Pag may mga bagay na may problema ako, I will do what I can. Gagawin ko yung magagawa ko to the best of my ability. Talagang gagawin ko lahat yan. Pero pag talagang wala na akong magagawa and it's beyond my control, I am not going to worry anymore because it's beyond my control. Anong gagawin ko, Sister Marife? Yung ginawa ng bata na may 2 isda at 5 tinapay, Lord, gasino na po ito? Sabi ni Andres, gasino na itong 2 dailies at 5 pandesal? And dami-daming tao, 5,000 men, excluding women and children. According to some theologians, there were 15,000 people. Gasino na itong 2 dailies? Hindi na ito makakapauwi na lang sila para wala na tayong problema. Pero ano sabi ni Jesus? Naawa siya. Paupuin niyo sila. Anong meron kayo? 2 isda po. O sige, akin na. Kaya dapat ang tao lagi may konti. Kasi ang Diyos hindi pwede mag-multiply ng wala. Sister Charmy, kita mo, pag 0 times 0, 0. Diba? Kahit mag-multiply ang Diyos, Sister Cecil, ng 0, itlog times itlog, wala. Itlog, 0. Nada. Walay. Kaya mahalaga sa tao meron. Kaya alam mo pala, Sister Marife, nung mga bata tayo, natatandaan mo ba na yung mga magulang natin sinasabi na, yung wallet mo ha, Edith, wag mo uubusan ng taong bahay. Naalala mo yon? Yung mga wallet, di ba? May minsan, may taong bahay. Parang bahay, no? Anong taong bahay? Hindi, wag mo ubusin yan, anak. Kahit piso lang yan, 5 lang yan, may tao dyan sa loob. Because yung pala ang logic ni Pastora, sa akin, pag may konti dyan, kayang i-multiply ng Lord yan. Kahit konti. Kung mapapansin mo, lahat ng pinapadami ng Diyos, konti. Yung babaeng sa Shunammite woman. Ano meron tayo? Isang takal na harina na nga lang eh. Ano magagawa nito? Mamamatay na rin lang kami. Eto, nagluluto na kami. Isang salok na langis na lang na harina, tas harina, mamamatay na kami. O sige, akin na yan. Bigay mo yan sa akin, tanim mo sa akin, mumultiply ko. Mahalaga lagi sa buhay ang may konti. Amen ba mga kapatid? Now, so, don't worry about what you cannot control. Wag mo nang pag-aksayahan ng panahon yung mga bagay na wala ka namang control. Sasali tayo dun sa laban ni ganito. Ganito ako, kay ganito ako. Ay ano ba magagawa mo? Isa ka lang naman. There are 114 million Filipinos. Ano naman ang lakas mo para itumba yung natitirang milyones pang mga Pilipino? Wala kang magagawa. Ang magagawa natin is ipanalangin. Kaya huwag tayong mag-alala. Because there are things na beyond our control. Our focus and our energy, yung ating focus at yung ating lakas, yung ating enerhiya, needs to be on the things we can control. Yun na lang doon ka na lang sa magagawa mo. Ano ba magagawa mo? Sabi ng babaeng sa Repta, may mga kapitbahay po ako. Si Sister Marites po, tsaka Sister Marieta, si Sister Marisol. O siya, manghiram ka ng mga doon. Yun ang magagawa ng babae, manghiram. Di nanghiram siya. Nagawa niya. Yun ang magagawa niya. Kaya ang sabi mga kapatid, our focus and our energy needs to be on the things we can control. Ano yon, Sister Edith? Attitude natin. Makokontrol mo yung attitude mo eh. Di ba? O sige na nga, hindi na ako mag-aalala. Matulog ka na. O sige, matutulog na ako, Lord ha. Bahala ka na dyan. Kaya yung bahala na, Sister Edith, ang root word talaga niyan, bathala. Bathala na lang. Sa Diyos na lang. Ipagpapa sa Diyos ko na lang. Ngayon kasi ang parang bahala na, parang very passive. Pero nung unang panahon, pag sinabing bathala o bahala, talagang ipinagkakatiwala nila kay bathala. Anong pwede natin makontrol, Sister Charmy? Effort. Galingan mo. Sipagan mo. Kaya mo yan. Ano pa? Focus. Amen ba? Hindi yung nagluluto ka, lagi ka nang pala nasa selfie, nagti-TikTok, nag-i-Instagram, paano ka makakaluto? Pati yung inaalagaan mo, natumba na, nahulog na, nabagok na pala ang ulo, hindi mo pa alam.
TikTok ka pa ng TikTok. O, di baka matuktukan ka ng amo mo dyan. Amen ba, Sister Marife? Amen ba? Ay, focus yan eh. Kailangan mo mag-focus. Para yung inaalagaan mo, hindi nahuhulog. Amen ba? Hindi mamatay. Kasi pag namatay ang inaalagaan mo, edi ikaw din. Patay na rin ang trabaho mo. Hindi naman madali maghanap ng trabaho, lalo na ngayon. Amen ba? So ano pa ang sinasabi mga kapatid? At sa gospel, Sister Chi, sa buong gospel ni Jesus, sinasabi ng Panginoon na magkakaroon kayo ng inner peace, yung kapayapaan sa loob. That surpasses the peace the world offer. Bakit ikaw, Erlinda? Nawalan ka ng trabaho, nabalian ka na. Oh, tinanggal ka ng amo mo dahil hindi ka na makabalik. Pero parang wala kang problema. Nakakita na ba kayo ng taong gano'n? Sister Elena, parang ang dami na nangyayari sa kapaligiran, na alam mo naman na gano'n na talaga. Pero parang yung taong to parang cool lang siya. Parang wala siyang problema. Because sinasabi ng Panginoong Hesus yun, na if we look to Him with faith, pag tumingin tayo sa Panginoong Hesus ng may pananampalataya, mararamdaman natin mga kapatid ang kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Ay bakit hindi ka umiiyak? Ano naman, kung umiyak ako, ano bang magagawa ng aking pag-iyak? Sa makaiyak ako, ano naman? Wala naman, kaya sinasabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala. At sinabi ng Panginoong Hesus yun, peace I leave with you. Kapayapaan ay iiwanan ko sa inyo. My peace, Sister Mercy, yung kapayapaan na iniiwanan ni Jesus, that I give unto you, sabi ng Panginoon, the world, they don't understand. My peace I give unto you. Sabi ng Panginoon, not as the world giveth, give I unto you. So sinasabi rito, Sister Edith, yung kapayapaan na binibigay ni Jesus, hindi maiintindihan ng tao. Kasi iba ang kapayapaan nila eh. Tama sabi ni Sister Cecily na ang tao pagka maraming pera, parang feeling nila mapayapa na sila. Bagamat kailangan talaga natin yan, pero hindi lang naman yun. May mga taong may pera pero hindi pa rin sila mapayapa. Lalo nga minsan yung karamihan ng pera, nagdadala pa lalo ng takot. Natatakot mautangan, natatakot manakawan, natatakot malugi. Amen ba mga kapatid? Pero sinasabi ng Panginoong Jesus, itong kapayapaan na ibinibigay ko sa iyo, Maripe, sabi ng Panginoon, na ibibigay ko sa iyo, hindi ito kagaya ng kapayapaan na ibinibigay ng daigdig sa iyo, ha? Hindi ito ganon. Ito, inner peace. Bakit? Sa bawat pagtawag mo, sabi ng Panginoon, when you call unto me, sasagot ako sa iyo. At sabi ng Panginoon, wherever you go, I will never leave you, I will never forsake you. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Kaya sabi ng Apostol Pablo sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, do not be anxious about anything. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving. Biruin mo, pag may problema ka na, Sister Edith, sa pamamagitan daw ng pananalangin at paghibi at paghingi, ng may pasasalamat. Amen ba? Kaya pa nagpe-prayer tayo, dapat nagpapasalamat na, Lord, salamat ha, sa katugunan ng aking panalangin. Thank you God in advance. Wala pa sa iyo ang hinihingi mo na visa, nagpapasalamat ka na sa Diyos. Parang may utang na ang Diyos sa iyo. Kaya sabi niya, with thanksgiving, present your request to God. Dalhin mo ang iyong mga prayer request, mga hiling sa Diyos. And, according to St. Paul, the peace of God which transcends understanding. Yung kapayapaan ng Diyos na lumalampas sa pangunawa ng tao will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. Ang ganda, mga kapatid, hindi ka ngayon natatakot. Amen ba mga kapatid? Hindi ka nag-aalala. Bakit? Diyos ang nagsasabi sa inyo mga kapatid Ano pa sinasabi mga kapatid? When we keep our minds, ito pa, whose mind is stayed on you, verse 3 to 4. Iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan
na ang pag-iisip ay sumasa iyo. Kaya dapat, Sister Marife, ang pag-iisip mo nasa Diyos. Amen ba, Sister Charmy? Dapat laging nasa Diyos ang pag-iisip mo. Kaya sabi rito, ang pag-iisip ay sumasa Diyos, sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. Kaya ganun mga kapatid ang gagawin natin. Yung ating pag-iisip mga kapatid, kailangan sumasa Diyos. Amen mga kapatid? Kailangan sumasa Diyos dahil siya ang pinanggagalingan ng ating lakas. Kailangan mga kapatid na yung kapayapaan na yon, Sister Edith, ay Diyos lang ang nakapagbibigay. And to be kept in perfect peace is a matter of our mind. Yung kapayapaan kasi kapatid minsan, alam mo yung problema, Sister Chami, minsan wala namang problema eh. It's not the problem which is the problem actually. You know what I learned, Sister Marife? It's not the problem that is the problem. The problem is how you see the problem. Sometimes, kapag nakakita ka ng tubig, Sister Edith, pag tinanong, ang kita natin, half empty or half full. Ano ba ang tingin mo sa buhay? Half empty ka ba? Or half full ka? Kaya mga kapatid, it's a matter of the mind. Minsan ang tao, laging sa isip pa lang eh. Sa isip pa lang talo na eh. Sa isip pa lang lagi nag-aala. Naku, baka naman ma-refuse ako. Naku, baka naman. Kung ma-refuse ka, ano magagawa natin? Ay di move on tayo. Move on to the next one. Bakit? The fact na may ginagawa ang Panginoon, hindi mo pwedeng laging ilagay ang Panginoon sa, Panginoon, dapat ganito ang mangyayari sa buhay ko, ha? Dapat ganito lang, ha? Dapat lahat ng tira ko, shoot, ha? Huwag sasablay, ha? Dapat, di inuutusan mo na ang Diyos. Wala kang tiwala sa Diyos. Doon mo nga makikilala ang Panginoon sa mga panahon na talagang nawala, nasira, natalo, na-refuse. Pero doon mo makikita ang kaliwanagan, ang kapangyarihan ng Diyos. Magtitiwala ka pa ba sa Diyos? So, ang sabi rito mga kapatid, when we keep our mind stayed, nananatili, sumasa Diyos, mga kapatid, kailangan nating ibigay yon sa Panginoon. At yung ating mind, Sister Marife, kaya sabi ng Biblia, mga kapatid, we are to love the Lord our God with all our mind. Kailangan, Sister Edith, pag nagmamahal ka sa Diyos, kasama ang isip. Lord, mahal kita ha. O mahal mo ba ako? Oo. Di magtiwala ka sa akin. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Romans 12:2, we are transformed by the renewing of your mind. Magbabago ang buhay mo pag binago mo ang isip mo. Amen mga kapatid? Naku, baka refuse din yun kasi ang tagal eh. Alam mo kung ano talagang iniisip mo, yun ang mangyayari. Amen ba? Lagi mo kasi sinabi ng matatalo. Sige talo. Kasi you can have what you say. We can have the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16 and Philippians chapter 2 verse 5. We are not to set our mind on earthly things. Philippians 3:19. But to set our mind on things above. So dapat ang tingin palagi natin, yun daw mas makalangit. Hindi laging natural. Kaya yung Christian life, mga kapatid, Sister Cynthia, is not an unthinking life. Yung Christian life, kailangan din mga kapatid na ito ay pag-iisip. It's about thinking. It's about the mind. And when we set our mind, kailangan natin yan para makalakad tayo ng tama. May mga taong aligaga. Kaya nagkakandara pa, nagkakandalimot-lipot ang susi, maraming nalilimutan na nasa airport na, wala pa yung passport. Ano ba yan? Handa na ang lahat, wala pa yung wedding ring, nalimutan. Wala sa focus. Hindi pwedeng ganyan kapatid. Kababata pa natin, makakalimot na tayo, wala pa naman tayong mga demensya. Wala pa tayong Alzheimer, mga kapatid. Kaya mahalaga pag umaga, nagme-meditate ng Word of God. Pero alam mo, meditate, Sister Mira, ng mga tao ngayon, puro Facebook. Walang panahon sa Bible, puro na lang TikTok,
puro na lang ganito, puro na lang ganon, walang panahon sa Bible. Okay, sabi ng Panginoon, dapat yung isip nyo, ilagay nyo sa akin, sabi ni Propeta Isaiah, dapat ang pag-iisip ay sumasa Diyos. Lagi nagbabasa, kaya dumating man ang problema, problema may dumating, di ko siya papansinin, si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Ganon, mga kapatid. Di ba? Kaya maganda yung kanta natin, Sister Cynthia, no Sunday. Kaya makikita mo, mga kapatid, pag ganyan lagi ang buhay mo, hindi ka kayang talunin ng kaaway. Hindi ka papasukan. Ano pa sabi? Because He trusts in you. When we trust in the Lord, kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, di yung pag-iisip natin nasa Diyos. Kasi nasa Diyos na eh. Bakit hindi ka umiiyak? Bakit hindi ka natatakot, Vilma ng Jordan? May Diyos ako eh. Ba't ako matatakot? May daddy ako eh. Nasa Lord na eh. Kaya hindi ako matatakot. Kasi kahit matakot ako, wala namang mangyayari eh. Hindi magdadasal na lang ako, magpipray na lang ako. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So sabi ni Prophet Isaiah, when we trust in the Lord, we do not lean on our own understanding. To lean on the Lord, alam mo yung Sister Marife, nung bata tayo, merong patalastas na para ka nakasandal sa pader. PNB. Para ka nakasandal sa pader. Di sumasandal ka sa pader. Nagtitiwala ka sa pader. To lean on me. Diba? Yung may kantang ganon. Pag sumandal ka, Sister Cynthia, sa Panginoon, ibig sabihin nagtitiwala ka. To be sustained by the Lord, para isustina ka ng Panginoon, matulungan ka ng Panginoon, magtitiwala ka sa Kanya. To be established by the Lord is to trust Him. To be upheld by the Lord is to trust Him. Magtiwala ka sa Diyos. Hindi yung, nagtitiwala ako sa Diyos kasi kaya lang. Talaga nag-worry pa rin ako. Sige, di mag-worry ka na lang. Kaya ang mga Kristiyano dapat laging buo ang tulog. Lagi natutulog. Bakit? Hindi nag-aalala, hindi madaling araw gising na. Ano kaya mangyayari? Sabi na ni Jesus yan, do not worry. Kaya, the battle for trust, yung labanan patungkol sa pagtitiwala, lagi nagmumula yan, Sister Cynthia, sa ating pag-iisip. Kaya sa pag-iisip, talo ka. Kanalong ka na pumasok. Kahit kami mga abogado, tinuturo yan sa College of Law, pag lumalaban ka sa korte, dapat may fighting spirit ka. Kasi pag nakita ng judge na tiklop na ang buntot mo, kapatid, huwag ka nang pumasok, talo ka na kaagad. Pero may mga case akong kilala, dead fish, pero pag nakikipaglaban, bakbakan talaga. Talagang patay kung patay. Kasi adversarial dito ang batas eh. Talagang laban, talagang bakbakan talaga eh. Kaya pag nakita ng judge, may fighting spirit ng tao na to, minsan, kahit natalo na, pero pag talagang nakikita lumalaban, minsan na nanalo. Trust in the Lord forever. Kaya mga kapatid, kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, Sister Elaine, it will show in our action. Ano ang ginagawa mo? Naku, nagtitiwala ako sa Lord na pupunan ng Diyos ang aking mga pangangailangan. Naku. Pero nasa Facebook niya, naku, walang-wala ako. Sino naman sa inyo ang ganto-ganto? Baka naman. Nag-aalala ako. Nasa Facebook mo pa, thinking. Nasa Facebook mo pa, very sad. Pinapakita mo pa sa buong daigdig kay Satanas na ikaw ay naghihirap, na ikaw ay nag-aalala. Sige, mag-alala ka. Hindi nakakatulong. Kaya yung pananampalataya natin, mga kapatid, nakikita sa ating mga gawa at nagsisimula sa ating isip. Yung ginagawa mo, Sister Charmy, is the manifestation of what you think. Kaya Sister Pastora Madeline, kita mo, wala yung anak for many years. Pero anong ginawa niya, Sister Cecil? Namili yan ng diaper. Hindi pa sa buntis ha. Namili yan ng diaper sa mall.
nagpa-baby shower na siya. Anong anak nyo? Wala pa. Pero naniniwala kami, magkakaanak din kami. Aba, ay nga naman, the following year, Sister Cynthia, nagkaanak sila. Pati doktor, mga kapatid. Doktor na tumingin sa kanila, nasabi sa kanya, hindi ka magkakaanak. Nagtaka ang doktor, paano siya nabuntis? Because, by faith. Kayang gumawa ng Panginoon, mga kapatid. Because ang Diyos natin pinaglilingkuran ay Diyos ng mga himala. Siya, mga kapatid, ay gumagawa ng mga bagay na lampas at higit sa kayang isipin ng tao. Amen, mga kapatid? So, the promise of Isaiah 26 verse 3 is we are encouraged, tayo ay pinalalakas na tayo daw ay magtiwala sa Diyos habang buhay, Sister Maggie. And therefore, to receive the blessings of the promise, yung perfect peace. O, paghabang buhay, eternal, forever, ang pagtitiwala mo sa Diyos ay di perfect. Ang kapayapaan, lubos na kapayapaan, hindi ka na mag-aalala. Hindi ka matatakot kasi bakit ako mag-aalala? Illustration ko, mga kapatid. Si Chelsea, yung aking bunsong anak, mga kapatid, pag yan ay may gustong ipagawa, may papagawa sa akin, Daddy, this item is broken. Can you fix this for me? Ang gagawin niyan, Sister Edith, pagkabigay niya sa akin, as in literal na pagkabigay, ibibigay niya sa akin, tatalikod na yan. Hindi niya tatanong, paano ko gagawin? Hindi niya tatanong, kailan ko gagawin? Ang ibibigay niya, Daddy, this item is broken. Can you fix this for me? Alis na siya. Because, she knows that I can do it. She knows that I want to do it. And she knows I will do it. Minsan, Sister Maria Lopez, nanonood kami ng sine sa Westfield. Ang lamig. Sister Cecil, ang lamig. So, sabi ni Sister May, baby, ang lamig. Tumayo ako, Sister Chi. Yung mga 30 minutes nanonood kami ng sine. Tumayo ako. Alam mo daw, pagtayo ko, hindi ko sinabi kung saan ako pupunta, Sister Cynthia. Hindi ko sinabi kung saan ako pupunta, bakit ako tumayo, no. Alam mo, sabi ni Chelsea sa mami niya, Dad, Ma'am, you know what Dad is gonna do? I think she's gonna buy a blanket. Pagbalik ko, Sister Chami, may dala na akong blanket para sa kanila. Nanonood kami ng sine sa Westfield, nakakumot kami sa sobrang kalamigan. Bakit ko sinasabi, mga kapatid? Because, yun ang pananampalataya niya eh. Nagtitiwala siya eh. So yung energy na nasa puso ng bata, nagkukonect yun eh. There is energy, kaya yung faith, Sister Edith, that is your energy that connects to the realm of the heavenlies, of the spiritual world. Yung pananampalataya mo, Sister Charmy, kayang umabot yan sa istasyon ng Diyos. Nakukuha niyo, mga kapatid? Yung pananampalataya mo, kapatid, yan ang language mo sa heavenly language. Kaya importante, mga kapatid, na tayo nagtitiwala sa Diyos. Not just in words, but in mind, in actions. Dapat sama-sama yan. Dapat corroborative yan. Hindi yung ibang sinasabi mo sa ginagawa mo. Iba ang iniisip mo sa sinasabi mo. Dapat all in one. And when you prove that you really trust the Lord, walang hindi kayang gawin ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, sa iyong pag ikaw ay nanampalataya sa Diyos, kahit maliit na pinakamaliit na butil ng mustasa, Edith. Sabi ng Panginoong Jesus, Jesus said that. Kaya mong galawin ang bundok at mapapunta sa dagat at ang dagat sa bundok. Kahit maliit lang na pananampalataya. Amen ba? How many times, Sister Edith, na tinanong ng Panginoong Jesus ang mga may sakit, ano ang paniniwala mo? Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi ng mga bulag, Panginoon, gusto ko po makakita. Sabi ni Bartolome, Panginoon, gusto ko po makakita. Bata pa lang po ako. Gusto ko po makakita. Ano sabi ni Jesus? Become what you believe. Diba? Mangyari sa iyo kung ano ang paniniwala mo. Not because, hindi sinabi ng Panginoon sa Sister Edith na, I want it. Because of me, I will heal you. No. Jesus said, become what you believe. So, the fact na gumaling siya, Sister Edith,
it was not necessarily coming from the Lord, because God said, it will happen to you according to what you believe. Yung babaeng inaagasan for 12 years. Oh, mismong si Jesus namangha siya. Sister Erlinda, may lumabas na kapangyarihan sa kanya. The Bible said that. Hindi inaasahan ni Jesus, the power came out of me. Something came out of me. Someone must have prayed that the power must come out of me. Yung healing power ng Panginoong Jesus, without His consent, without His knowing, of course, alam natin, very knowledgeable ang Panginoon. Pero hindi niya not because, just because God is an omniscient God, doesn't always have to be used. Hindi porke alam ng Panginoon, dapat niyang gamitin, hindi niya minsan ginagamit. So mga kapatid, marami pang interpretation yan. Pero yung babaeng inaagasan ng 12 years, Sister Edith, pinagaling siya ng Panginoon. Dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya mahalaga sa isang Kristiyano, mga kapatid, ang pananalig sa Diyos. Kaya sabi, we walk by faith and not by sight. Ano pa ang ating mapapag-aralan, mga kapatid, dito? Pagdating daw ng mga panahon, the destiny of the city of man, verses 5-6, sapagkat ibinaba niya sila na nagsisitahan sa itaas, na mapagmataas na bayan, kanyang ibinaba hanggang sa lupa, kanyang ibinagsak hanggang sa alabok. So yun daw, syudad na ginawa ng tao, kasi nagiging mayabang. Parang si Haring Nebuchadnezzar. Pagtingin niya sa Babylon, which became the city center, the center of commerce, of trade, commercialism. Parang piling ni Haring Nebuchadnezzar, siya na ang gumawa ng buong Babylonia. Amen ba, mga kapatid? Kaya sabi ni Prophet Isaiah, nasabi ng Panginoon, the Lord will bring them down nonetheless. Kaya yung city of man, the world system, is nothing to the Lord. Wala yan. Kaya sabi ng Panginoon, ibabagsak sila. At sinabi ng Panginoon yan, kaya tayo mga Kristiyano dapat hindi tayo mapagmataas. Bakit? Matthew chapter 5 verse 5, Sister Edith, blessed are the meek. Mapapalad ang mga mabababa, for they shall inherit the kingdom, for they shall inherit the earth. Kaya, galit palagi ang Panginoon sa mga makapangyarihan, sa mga mayayabang of this world, and to live with the thinking of His kingdom right now. Ayaw ng Panginoon na mapagmataas. Ano pa ang pwede natin pag-aralan, mga kapatid? The way of the just is uprightness. Ang daan ng ganap ay katuwiran. Mga kapatid, I'm passing the 10 p.m. time. I started 9:14. Ang daan ng ganap ay katuwiran. Ibig sabihin, Sister Cynthia, ang lakad ng matutuwid ay matuwid. I know it's redundant, it's monotony, pero the way of the just is uprightness. Yung mga matutuwid ay lumalakad ng tama. Kaya sinasabi ni Propeta Isaiah that the Lord makes His people just by a relationship of faith and trust in Him. Kaya mapapansin mo, Sister Edith, Abraham, when he believed, despite of him nearly 100 years old, God made him a promise that you still become, I am making you the father of many nations, you shall become the patriarchs of many nations. Abraham believed that word, despite of his body getting weaker, despite of Sarah gone past the childbearing years, Abraham believed. Kaya pag binasa mong Hebrews chapter 11, mapapansin mo, God counted that as righteousness. Yung paniniwala pa lang sa Diyos, Sister Mirna, katuwiran na yon. Naniwala. Yung lalaki na nasa cross, di ba, Sister Charmy? Pareho sila magnanakaw. Sabi nilang pareho, we deserve to die because we are like this. We are culprits anyway. We are robbers. We are thieves. We deserve to die like this. But this man in the middle, he doesn't deserve to. Yung magnanakaw, alam nilang kapwa magnanakaw. Kaya nauso yung kasabihan, Sister Edith, di ba? Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. The fact na hindi nila kilala si Jesus, hindi magnanakaw si Jesus. Pero,
At the last minute, Sister Cecil, yung lalaki nasa kanan, Panginoong Jesus, Bekenemen, pag namatay tayo huwag mo akong kalimutan. Ano sabi ng Panginoong Jesus? So, sige, ngayon din. Dahil naniwala ka sa akin, nanampalataya ka sa akin, nakilala mo ko, at the last moment of your life, dinala ng Panginoon siya, sabi ng Panginoon Jesus, sige, dahil naniwala ka sa akin, dadaling kita ngayon din sa aking paraiso. Yun lang ang naging baon ng magnanakaw na yun. Wala naman siyang ginawa mabuti sa buong buhay niya eh. Pero at the last point, at the last hour of his life, he was saved simply by believing. Kaya sabi ng John 3:16, Sister Charmy, for those who believe, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that those who believe in Him will not die. Kaya ang puhunan natin, Sister Charmy, paniniwala lang. Pananalig lang. Amen ba mga kapatid? Kaya dahil may pananalig ka sa Diyos, Sister Maria, hindi ka gagawa ng masama para lang makuha mo ang gusto mo. For example, sa kagustuhan mong dumami ang pera mo, dahil wala kang tiwala sa Diyos na Diyos ang magpapayaman sa iyo Wala kang tiwala sa Diyos na kaya kang pagpalain ng Panginoon. Na wala kang tiwala sa Panginoon na kaya niyang hipuin ang employer mo para dagdagan ang sweldo mo. Kaya ang gagawin ng mga tao hindi naniniwala sa Diyos, hindi yan magde-day off kahit isang araw. Walang day off. Hindi kilala ang salitang day off. Ang kilalang nila, part-time, overtime, sideline. Ang kilala lang nila, kumita ng pera. Kaya, kung kailangan mandaya, kung kailangan ganto, kung kailangan 3 oras dito, 2 oras doon, kahit na bayad ako ng buong oras, dadayain ko para makumita pa ako, that shows na hindi matuwid yung tao na yon dahil wala kang pananampalataya. Wala kang pananampalataya na kaya kang pagpalain ng Panginoon, hindi maluluma ang iyong damit, hindi magkakasakit ng pamilya mo. Kaya may mga tao pinapakain sa kanilang mga pamilya, sumpa. Dahil wala silang pananampalataya. Pero kung mananampalataya ka sa Panginoon, Sister Edith, parang si Pedro, Panginoon, wala akong nahuli. Pero dahil sinabi mo, Panginoon, naniniwala ako sa iyo. Sige, babalik ako doon. Kahit wala akong nahuli, buong magdamag, sige, ihagis ko rin ang lambat. Saan ko pa ihagis? Kaliwa o kanan? Ihagis mo sa bandang kanan, sa mas malalim. Tinuruan ng Panginoon yung mga isda. Pinapunta ng Panginoon yung mga isda sa bansa ni sa lambat ni Pedro. Yung mga ibang bangka, mapapansin mo, Sister Cecil, wala naman silang huli masyado. Hindi sinabi ng Bible na marami silang nahuli. Ang sinabi ng Bible, hindi makanda-ugaga. Halos lumubog ang bangka ni Pedro. Kaya tinawag niya yung mga katabi niya, "Ali kayo! Tulungan niya kami rito, ang dami-dami. Naming huli kayo, wala." Bakit? Anong puhunan ni Pedro? Naniwala lang. Kaya mahalaga yung paniniwala. Malaking bentahe sa Diyos yun. Kaya ang kahinaan ng Diyos, alam mo, Sister Erlinda, yung hindi paniniwala. Hindi ka naniniwala sa Diyos, wala tayo pinag-uusapan. Ganon din ako. Parang, ang tagal na kitang kliyente, sinasabihan kita, ganito advice ko Attorney, ano gagawin? Ano ba? Nagtitiwala ka pa sa akin o hindi? Kung hindi ka naniniwala sa akin, hindi ako pwede sa'yo. Maghanap ka na lang ibang abogado, hindi ka nagtitiwala sa akin Doon ka na sa iba. Kasi hindi ka nagtitiwala. Mahalaga sa Diyos. Sa tao nga, mahalaga yung tiwala Sa Diyos pa kaya? Kaya para matuwa ang Diyos sa'yo, magtiwala ka lang sa Kanya, Lord. Ang dami kong problema, ang dami kong inaalala, pero Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo Huwag mo akong pababayaan. Magkakaroon ka na ng kapayapaan. Mararamdaman mo yun, Sister Cecil, na nandoon ang inner peace na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Eto para sa iyo. Basta magtiwala ka lang sa akin, Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Pag may tiwala ka sa Diyos, gagawin ng Diyos yung sinabi niya. He will finish what He has started. They walk in uprightness because they serve the Lord God. Yung mga naglilingkod sa Diyos. Who is most upright himself? Siyempre, ang Panginoon matuwid, dapat ang anak niya matuwid din. Habang nagtitiwala raw tayo sa tao, Sister Charmy, and are declared just by the Lord, Diyos na nagsasabi. Alam ng Panginoon ang mga anak niya Di ba sabi, Sister Erlinda, sabi ng Panginoon, "My sheep knows my voice. I know their names. I know them by their names. I call them by their names." Kaya ang tawag siya ng Panginoon, Sister Mirna, hindi lang Hoy. Tatawagin ka ng Panginoon na Mirna.
Cecil, Alice, Tess, Jaime. Bakit? Kilala ng Panginoon tayong lahat. Walang minimay mo dito, ano? Ganon din, sabi ng Panginoon. At ako, kilala din ako ng mga tupa ko. Mismong Diyos ang nagdideklara na tayo ay matuwid. Kaya, ang lakad ng mga matutuwid, yung lakad ng Diyos. Yung matuwid, yung tama. At, you weigh the path of the just. Tinitimbang ng Panginoon, ini-evaluate niya. Kakaroon ng evaluation, parang assessment. Ina-assess ng Panginoon yung lakad ng mga matuwid. At inaalagaan ng Panginoon ang lakad ng matuwid. Kaya sabi ni Haring David, Do I walk through the valley of the shadows of death? Dumaan man ako sa kadiliman, bangin ng kamatayan, hindi ako natatakot. Bakit? Kasama ko ang Diyos eh. Mas maganda ng kasama mo ang Diyos kahit bangin ang lalakaran mo. Kaysa nga patag, wala ka namang kasama, nag-iisa ka. Kaya sabi ni Haring David, hindi. Kaya si David, mga kapatid, ang daming kasalanan niyan. Si Saul, hindi niya ginawa ang ginawa ni David. Pero ang naging bentahin ni David, he became the most prolific king of Israel because he was called the man who chased God's heart. Kaya, chaser siya ng puso ng Diyos eh. Kahit nagkamali na siya, talagang balik siya ng balik, Panginoon. Panginoon, wag mo alisin sa akin ang iyong anointing, ha? Panginoon, wag mo kong iwanan, ha? Hindi nga umalis ang Panginoon kasi lagi ang inaabol ang Diyos. Amen ba, mga kapatid? Pag mahal mo ang Diyos, the desire of our soul is for your name. Amen, mga kapatid? At sa kaharian ng Diyos, Sister Chi, yung mga matuwid na anak ng Diyos, nagmamahal sa Diyos, nananabik sa Diyos. Nananabik sa Diyos. May Bible study na. Kiklik na lang yung link, hindi pa malink. Kailangan pa ipadala. Si Sister Cynthia hindi nagpadala ng link. Ganern. So dapat, lagi mong sisisihin si Sister Cynthia na hindi nagpadala ng link. Bakit kaya hindi mo tanungin siya kung may link na ba? Kasi nananabik ka sa Diyos eh. Sabi mo, mahal mo ang Panginoon eh. Dapat hinahanap-hanap mo. Pag mahal mo ang Diyos, nananabik ka sa Lord. Nananabik kang sumamba. Amen ba? Hindi yung palate-late. Darating, I love you with the love of the Lord. Parang laging bisita. Darating, huli na, kakain na lang. Amen ba? To God be the glory na. Siksik, parang alam naman ng Lord na huli ka. Amen ba, mga kapatid? Nagpapatawa lang ako. Pero alam naman natin, totoo yun. Kung talagang nananabik ka, di lagi ka nasa church. Walang panahon, wala naman tayong dahilan na para hindi makasama sa Bible study. Amen ba, mga kapatid? Ilan tayo ngayon dito, Pastor Johnny? Sige, bilangin natin. 44. Marami-rami na rin. Pero alam natin, marami pa rin tayong mga kapatid na hindi nakakasama. Ano kaya ang mga dahilan? Yung iba dyan, nakatago eh. Nakaganyan. Di kaya, kahit tulog ka, nakakarinig ka ng salita ng Diyos. Kaya nag-aalisa na kami dito, naka-on ka pa, alisa na, pagising mo, umaga na. Diba? Tapos na pala. Kasi naman kapatid, naririnig na namin ang hilik mo. Tapos na ang To God be the glory. To follow na kapatid. Bible study na uli ng nagising ka kapatid. Tatar na. Friday na. Pero at least nakakarinig. Ako ganun ako pag natutulog Sister Edith. Yung mga preaching, minsan nakaganyan ako, natutulog na lang ako. Natutulog ako sa mga words of God, sa mga music ng mga Christian song. Edi pagising ko, maganda. Pagising ko na naman, punta naman ako ng gym. Sige, Lord, sama na naman tayo, 6 o'clock, devotion. Paulit-ulit lang ang buhay. Yan ang lakad ng mga matutuwid. Amen ba? Kaya, Sister Maria Lopez, tingnan mo ikumpara mo ang buhay ng mga matuwid sa mga backslider. Yung tumalikod. Alam mo wala kang makikita ang backslider, Sister Edith, na lagi nagbabasa ng Bible. Wala pa ako nabalitaan na backslider na laging nananalangin. Ang unang kinaiiyamutan ng mga yan, ang laging hindi nila nagagawa mga kapatid, yung pananalangin. Yung pag-attend ng gawain. Kaya yung pagmamahal sa Diyos, Sister Cecil, yun ay makikita mo kung gaano siya kadami, kadalas sumimba. Yan ang paniniwala ko
Pag ikaw laging sumisimba, lagi naman sumisimba yan eh, kaya hindi naman, at least na sumisimba, lalo na nga siguro kung hindi nagsimba. Di ba ka naging dragon na yan? At least ngayon, hindi pa masyadong dragon. Mild. Oh. Hindi naman yan, matapang pa rin yan. Lalo na siguro kung hindi nagsimba yan, baka lamunin ka na yan, para na yung dragon dyan na, nagsisimba na, hindi na babawas-bawasan, nakakarinig, kumbaga sa, natatapyas. Yun ang kagandahan mga kapatid. Nag-aral yun sa Christian school, pero ganyan din naman eh. Di lalo na ako kung hindi nag-aral sa Christian school. Baka naging number 1 most wanted list yan ng mga kapulisan. Kaya, makikita mo pagmamahal natin sa Diyos, church. Pag lagi kang nasa church, hindi naman tayo nagsabing, lagi kang nasa church, perfect ka, no? Di lalo na nga yung hindi nagsisimba. Kaya, yung pagmamahal sa Diyos, pagsimba, pagkanta. Amen ba mga kapatid? Ano pa? You have also done, mga kapatid, konti na lang to, Sister Edith. 12:18. Yan. Panginoon, ikaw ay mag-aayos ng kapayapaan sa amin sapagkat ikaw rin ang gumawa ng lahat naming gawa na para sa amin. Ano ito, Sister Chi? Ano ibig sabihin dito, Sister Mami Jo? Ibig sabihin dito, Mami Jo, you have also done all our works in us. Ano ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10? For by grace you have been saved through faith. And that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. But listen to this. For we are His workmanship, created in Jesus Christ for good works, which prepared beforehand that we should walk in them. Kaya Sister Cynthia, kahit yung mga magagandang ginagawa natin, Sister Edith, gawa pa rin daw ng Diyos yun. Kaya sabi ni Prophet Isaiah sa Old Testament, sapagkat ikaw rin ang gumawa ng lahat naming gawa na para sa amin. So yung pagiging mabait mo, Sister Erlinda, hindi ikaw ang nagiging mabait. Diyos na nasa sayo ang nagiging mabait dahil sinasabi ni Prophet Isaiah at ni Apostol Pablo, because God has made us His workmanship, kasi tayo ang obra maestra ng Diyos, Sister Edith eh. At ginawa ka ng Diyos para sa magagandang gawa. Amen ba mga kapatid? Kaya lagi kong sinasabi, Sister Edith, sa mga mag-aasawa at sa mga naghahanap ng lifetime partner, hanapin ninyo ang taong mapagmahal sa Diyos. Hanapin mo yung mapagmahal sa magulang, mapagmahal sa Diyos. Bakit, Sister Edith? Dahil yung Diyos na nasa sa taong yon, yung Diyos na yon ang magtuturo sa kanya na mahalin ka. Sister Cecil, ilagay mo yan sa ating hugot, ha? Di ba? Totoo yun. Kaya si Brother Jim, swerte si Sister Cecil. Kasi, ang dami-daming puti. Pero si Brother Jim, kita mo, nagmamahal sa Diyos. Di swerte. Yung Diyos na nasa kanya, tinuturuan si Brother Jim na mahalin si Sister Cecil. Kasi yun ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Ano pa, mga kapatid? Konti na lang. Siguro hanggang doon na lamang tayo, Pastor Jay. Marami pa akong pwedeng sabihin, pero because of the time. Kaya mga kapatid, this is our Bible study. Pagpalain tayo ng Panginoon. Back to you, Pastor Jay and Sister Cynthia.